Isang kasal. Iyan ang kabayaran, Hija. Ang mga salitang iyon ay tila mga pako na bumaon sa pandinig ni Lyra. Nanlamig ang kanyang mga kamay at naramdaman niya ang unti-unting paggapang ng kaba sa kanyang dibdib, mas malamig pa sa aircon ng ospital na bumabalot sa kanilang dalawa ng abogado. Saglit siyang napapikit, umaasang isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit pagmulat niya, naroon pa rin ang amoy ng detol, ang mahinang ugong ng mga aparatong nakakabit sa kanyang ama, at ang seryosong mukha ng matandang lalaki sa kanyang harapan. Aano po, halos pabulong niyang tanong, kahit malinaw na malinaw niyang narinig ang bawat pantig. Tumingin si Lyra sa kanyang ama na si Tatay Romy, na mahimbing na natutulog sa kama. Ang dating malakas at masayahing haligi ng kanilang tahanan, ay isa na lamang anino ng kanyang sarili. Payat, maputla, at may kung anong tubo na nakakabit sa kanyang bibig. Bawat tunog mula sa makinang nasa tabi nito ay isang paalala ng malaking utang na kailangan nilang bayaran, 100,000 piso na wala silang kahit katiting na kakayahang kitain. Ang kliyente ko, pagpapatuloy ng abogado na si Atty. Santos, na tila hindi napansin ang pagkataranta sa mukha ni Lyra. Handa niyang bayaran ang lahat ng gastusin sa ospital. Ang buong 100,000. Ang tanging kondisyon niya ay pakasalan mo ang kanyang pamangkin. Para siyang binuhusan ng nagielong tubig. Pakasalan? Isang estranghero. Ang kanyang mga pangarap, ang makapagtapos ng pag-aaral, ang magkaroon ng magandang trabaho, ang magmahal ng kusa at hindi sa pilitan, lahat ay tila naglaho na parang bula. Napayuko siya, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Sino po siya? Nagawa niyang itanong, ang boses ay nanginginig. Isang simpleng tao. Guro sa isang pampublikong paaralan sa San Mateo, sagot ng abogado. Leon de la Cruz ang pangalan niya. Mabait na tao, Lyra. Huwag kang mag-alala. Mabait? Paano magiging mabait ang isang taong bumibili ng mapapangasawa? Naramdaman ni Lyra ang pait na gumuhit sa kanyang lalamunan. Ngunit nang muli niyang sulyapan ang kanyang ama, ang humihinang paghinga nito, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Anong silbi ng kanyang kalayaan kung mawawala naman sa kanya ang taong pinakamamahal niya? Huminga siya ng malalim, pinatatag ang sarili. Itinaas niya ang kanyang paningin at sinalubong ang mga mata ng abogado. Wala nang emosyon sa kanyang mukha, tanging ang malamig na kapasyahan ng isang taong wala ng ibang pagpipilian. Pumapayag po ako. Ang araw ng kasal ay dumating na kasing bilis ng kanyang pagsuko. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang mga kaibigan at kamag-anak na nag-aabang. Isang simpleng bestida na nahanap niya sa kanyang aparador ang kanyang suot, at ang tanging palamuti sa kanyang mukha ay ang pilit na pagiging blanko. Sa loob ng opisina ng huwes sa City Hall, unang beses niyang nakita si Leon de la Cruz. Simple lang ang itsura nito, naka-polo shirt na puti at itim na pantalon. Hindi ito pangit, ngunit hindi rin kapansin-pansin. Payat ito at may mga matang tila laging nakayuko, na para bang nahihiya o may itinatagong malalim na kalungkutan. Nang magtama ang kanilang mga paningin, ito ang unang umiwas. Walang ngiti. Walang bati. Isang estranghero. Ang lalaking magiging asawa niya. Mabilis ang seremonya. Ang mga salita ng huwes ay parang hangin lang na dumaan sa tainga ni Lyra. Hindi niya ito maintindihan, o mas tamang sabihin, ayaw niyang intindihin. Nang tanungin siya kung tinatanggap niya si Leon bilang asawa, naramdaman niya ang pagbara sa kanyang lalamunan. Muli niyang naalala ang mukha ng kanyang ama, at iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para bumulong ng opo. Walang halik. Walang palakpakan. Isang mabilis na pirmahan sa mga dokumento at tapos na ang lahat. Opisyal na siyang si Lyra Magtanggol de la Cruz. Ngunit sa puso niya, pakiramdam niya ay naibenta na niya ang kanyang pagkatao. Ang kanilang bagong tahanan ay isang maliit na apartment sa San Mateo. Malinis at maayos, ngunit walang buhay. Walang mga retrato sa dingding, walang personal na gamit na nakakalat. Parang isang bahay na inihanda para sa dalawang taong hindi magkakilala. Ang katahimikan sa loob ay nakakabingi. Naglalakad sila sa loob na tila may pader sa kanilang pagitan, maingat na hindi magdikit ang kanilang mga balat. Umupo si Lyra sa isang upuang gawa sa ratan sa maliit na sala. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari, at ang kawalan ng kasiguraduhan ay lalong nagpapabigat sa kanyang pakiramdam.
Narinig niya ang pagbukas ng isang aparador, at pagkatapos ay ang mga yabag ni Leon na papalapit sa kanya. Tumayo ito sa kanyang harapan, at sa unang pagkakataon, tiningnan siya nito ng diretsyo. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito, ngunit mabilis din itong nawala. May inabot itong isang puting sobre. Ito na ang bayad, sabi ni Leon, ang boses ay kalmado ngunit walang emosyon. Nanginginig ang mga kamay ni Lyra nang abutin ang sobre. Mabigat ito. Hindi dahil sa kapal ng pera sa loob, kundi dahil sa bigat ng kahulugan nito. Ito ang katibayan. Ito ang resibo ng kanilang transaksyon. Ito ang halaga ng kanyang buhay. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi siya iiyak. Hindi sa harap ng lalaking ito. Mahigpit niyang hinawakan ang sobre, ang mga kanto nito ay tumutusok sa kanyang palad. Yumuko siya, ayaw niyang makita ni Leon ang sakit sa kanyang mukha. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Leon. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Bago ito tuluyang pumasok sa kabilang kwarto, huminto ito sa may pintuan. Huwag kang mag-alala, sabi nito, hindi lumilingon. Hindi kita pipilitin sa kahit na ano. Isa lang itong kasunduan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang isang malakas na kulog sa pandinig ni Lyra. Naiwan siyang mag-isa sa sala, yakap-yakap ang sobrang naglalaman ng kanyang katubusan at ng kanyang pagkakagapos. Doon, sa gitna ng malamig at tahimik na gabi, sa loob ng isang bahay na hindi niya matatawag na tahanan, tuluyan nang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula noong gabing iyon, kung saan ang tanging namagitan sa kanila ni Lyra ay isang sobrang puno ng pera at isang pintong nakasara. Sa isip-isip ni Leon, ang isang taon ay dapat sapat na para masanay sa kanilang kasunduan. Ngunit hindi niya inaasahan na sa loob ng 365 araw na iyon, may isang maliit na nilalang na babago sa lahat. Si Liu Vici, ang kanilang anak. Mula sa kanyang kinatatayuan sa may pinto ng kwarto, pinagmasdan ni Leon si Lyra. Duyan-duyan nito ang kanilang sanggol habang marahang hinuhumindig ng isang kantang pampatulog. Ang ilaw mula sa maliit na lampara sa tabi ng kama ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa mukha ni Lyra, na nagpapakita ng isang kapayapaan na hindi niya pa nakikita rito noon. Sa loob ng isang taon, ang babaeng puno ng pait at pag-aalinlangan ay dahan-dahang nagiging isang ina. Ang unang mga buwan ay ang pinakamahirap. Para silang dalawang estranghero na nakatira sa iisang bubong. Mag-iiwan siya ng pagkain sa lamesa bago pumasok sa eskwela. Pag-uwi niya, malinis na ang mga plato, ngunit wala si Lyra sa sala. Madalas, naririnig na lang niya ang mahinang pag-iyak nito mula sa loob ng kwarto. Bawat hikbi ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Gusto niya itong kumatok, damayan, sabihing kipatawad, ngunit paano? Paano siya hihingi ng tawad sa isang kasalanang patuloy niyang ginagawa? Nang magsimulang lumaki ang tiyan ni Lyra, doon nagsimulang magbago ang lahat. Isang gabi, naabutan niya itong nahihirapang maglakad dahil sa pananakit ng likod. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Kumuha lang siya ng isang maliit na unan at maingat na inilagay sa likuran nito. Hindi nagsalita si Lyra, ngunit hindi rin ito umangal. Iyon ang kanilang unang sandali ng hindi sinasadyang pag-aalaga. Naalala niya ang mga madaling araw na gigising siya. Para lang tingnan kung nakakain na ba ito ng manggang hilaw na laging nitong hinahanap. O ang mga pagkakataong palihim niyang pinupunasan ang sahig dahil natatakot siyang madulas ito. Maliit na bagay. Mga bagay na hindi bahagi ng kanilang kasunduan, ngunit mga bagay na kusa niyang ginagawa. Hindi niya alam kung dahil ba sa obligasyon o dahil may kung anong nagsisimula ng tumubo sa puso niyang matagal ng tuyot. Ang pagsilang ni Leo Vicky ang tuluyang bumasag sa yelo sa kanilang pagitan. Naaalala pa ni Leon ang takot sa mga mata ni Lyra sa loob ng delivery room. Sa unang pagkakataon, hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa purong takot at sakit. Ngunit para kay Leon, ang pagkapit na iyon ay sapat na. Hinawakan niya ito ng mahigpit, nais na ipasa ang lahat ng kanyang lakas. At nang marinig nila ang unang iyak ng sanggol, gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa kanyang paligid. Nang iabot sa kanya ng nurse ang maliit na nilalang na nakabalot sa puting kumot, isang emosyon ang bumuho sa kanyang pagkatao, isang pagmamahal na napakatindi, napakadalisay.
Tumingin siya kay Lyra, napagod ngunit nakatingin din sa kanya. Nakita niya sa mga mata nito ang pagtataka, marahil dahil sa unang pagkakataon, nakita nito ang tunay na luha sa kanyang mga mata. Luha ng kaligayahan. Mula noon, nagkaroon sila ng isang bagay na pareho nilang pag-aari. Isang tulay. Si Liu Vici. Isang gabi, ilang buwan na ang nakalipas, umuwi si Leon mula sa eskwela na dala-dala ang pagod ng buong araw. Inaasahan na niya ang dati, tahimik na bahay, malamig na hapunan. Ngunit pagpasok niya, naabutan niya si Lyra sa sala, karga-karga ang natutulog na si Liu Vici. Tumingala ito sa kanya, at sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng bumbilya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang pagod ngunit totoong ngiti. Salamat, Leon, mahinang sabi nito. Natigilan si Leon. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niya itong magpasalamat ng may kasamang init. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa obligasyon. Pakiramdam niya ay pasasalamat iyon para sa kanyang presensya. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Tumango lang siya, hindi makapagsalita, sa takot na baka masira ang sandaling iyon. Ang kanilang pagsasama ay naging mas magaan. May mga sandali na ng tawanan, lalo na kapag may ginagawang nakakatuwa ang kanilang anak. Nag-uusap na sila tungkol sa mga simpleng bagay, ang presyo ng gatas, ang kulang na tulog, ang mga pangarap nila para kay Liu V. Unti-unti, ang apartment na dati malamig at walang buhay ay nagkakaroon na ng anyo ng isang tahanan. Ngunit ang nakaraan ay isang anino na laging sumusunod. Isang hapon, habang nag-aayos si Lyra ng mga gamit, napagpasyahan nitong linisin ang luma at natatanging aparador ni Leon na halos hindi nito binubuksan. Pag-uwi ni Leon, nadatnan niya si Lyra na nakaupo sa sahig, hawak-hawak ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang maliit na kahon na gawa sa mamahaling kahoy. Nakaukit dito ang isang pamilyar na pangalan, Montemayor. Nanigas si Leon sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng init na naramdaman niya sa mga nakalipas na buwan ay biglang naglaho, napalitan ng nagielong takot. Bakit hindi niya itinapon iyon? Bakit hinayaan niyang manatili ang isang piraso ng buhay na pilit niyang tinatakasan? Binuksan ni Lyra ang kahon, at sa loob, nakita nito ang isang pares ng gintong cufflinks na may eleganteng pagkakaukit ng letrang N. Tumingin ito sa kanya, hindi galit, kundi puno ng purong pagtataka. Ano to, Leon? Kanino galing? Ang malamig na kaba ay gumapang sa kanyang likuran. Ang boses ni Lyra ay inosente, ngunit sa pandinig ni Leon, ito ay isang akusasyon. Bigla, ang simpleng guro na si Leon de la Cruz ay naglaho, at ang bumalik ay si Leoncio Montemayor, ang duwag, ang tumatakas. Automatiko siyang naging depensibo. Lumapit siya at marahas na kinuha ang kahon mula sa mga kamay ni Lyra. Ang biglaang pagbabago sa kanyang kilos ay nagpagulat dito. Wala yan. Luma na yan, sabi niya, ang boses ay naging malamig at matigas, isang tono na hindi pa naririnig ni Lyra mula sa kanya. Itinago niya ang kahon sa likod niya, na para bang nagtatago ng isang krimen. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Lyra. Ang pagtataka ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng isang pamilyar na sakit. Ang pader na unti-unti nilang ginigiba ay muling itinayo sa isang iglap lamang, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Hindi na nagsalita si Lyra. Tumayo lang ito at tahimik na bumalik sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi na maalis sa isip ni Leon ang tanong na malinaw niyang nakita sa mga mata nito bago ito tumalikod. Sino nga ba talaga ang lalaking pinakasalan niya? 8 taon. 8 taon na ang lumipas, at ang apartment na dati malamig at walang buhay ay isa ng tahanang puno ng ingay, tawanan at pagmamahal. Para kay Lyra, ang mga alaala ng isang pilit na kasal at isang sobrang puno ng pera ay tila mga eksena mula sa isang malayong panaginip. Ang kahon na may nakaukit na kay Montemayor B ay matagal nang naibaon sa ilalim ng mga lumang damit, isang maliit na lamat sa kanilang pundasyon na pinili niyang takpan at kalimutan para sa kapayapaan ng kanyang pamilya. Ma! Si Kuya Leo, inaagaw iyong pandesal ko, reklamo ng 6 na taong gulang na si Lara, ang kanilang bunsong prinsesa. Hindi ah. Ikaw kaya kumuha nung akin, ganting sigaw ni Liu V, na ngayon ay isang ganap ng binatang 8 ang edad. Isang ngiti ang hindi maalis sa mga labi ni Lyra, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mag-aama. Ang kanilang 5 anak, sina Liu V,
Lisa, Lucas, at ang kambal na sina Lara at Lilo, ay ang buhay na patunay ng isang pag-ibig na hindi niya inaasahan. Sa gitna ng kaguluhan ng almusal, nakita niya si Leon na mahinahong inaawat ang mga bata, isang pamilyar na eksena tuwing umaga. Hati na lang kayo. Oh, heto pa, sabi ni Leon, sabay abot ng isa pang piraso ng tinapay kay Lara. Ang boses nito ay kalmado at puno ng pasensya, isang tunog na naging musika na sa pandinig ni Lyra. Nagkasalubong ang kanilang mga mata sa ibabaw ng hapagkainan. Ninisyan siya ni Leon, isang ngiting nagsasabing di kaya natin to. Umiti rin si Lyra pabalik. Sa 8 taon, ang tahimik at mailap na lalaki ay naging isang haligi na hindi niya kayang isiping mawala. Ang kanilang relasyon ay hindi na isang kasunduan, ito ay isang samahan, isang sayaw na pareho na nilang kabisado. Ang pagmamahal nila ay hindi ipinagsisigawan, kundi ipinaparamdam sa mga simpleng bagay, sa pagtimpla ng kape sa umaga, sa pag-aalalang kumain ka na ba, at sa mga tahimik na yakap kapag tulog na ang mga bata. Masaya na siya. Kontento. Ito na ang buhay na kahit kailan ay hindi niya pinangarap, ngunit ngayon ay hindi na niya kayang ipagpalit. Nang hapong iyon, habang namamalengke, may isang babaeng hindi sinasadyang nakabangga sa kanya. Natapon ang ilan sa mga kamatis na dala ni Lyra. I'm so sorry, sabi ng babae, ang boses ay malambing at edukada. Agad itong yumuko para tulungan siyang pulutin ang mga gulay. Okay lang, sagot ni Lyra. Pag-angat ng mukha ng babae, natigilan si Lyra. Napakaganda nito. Makinis ang kutis, perpekto ang pagkakaayos ng buhok, at ang suot nitong puting blouse at slacks ay mukhang mamahalin. May dala itong isang aura ng yaman at kumpiyansa na hindi mo karaniwang makikita sa palengke ng San Mateo. Miss, pasensya na talaga, sabi ulit ng babae, sabay abot sa kanya ng mga kamatis. Medyo bago lang kasi ako dito, hindi ko pa kabisado ang lugar. Walang problema, umiti si Lyra. Saan ka ba galing? Isabel Roses, inilahad ng babae ang kamay. Ako yung bagong social worker na na-assign dito sa inyong bayan. Inabot ni Lyra. Leoncio. Ang pangalang iyon, mula sa bibig ni Lyra, ay parang isang kidlat na tumama sa pinakapundasyon ng buhay na binuo ni Leon sa loob ng 8 taon. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang mamahaling mansyon, ang mga utos ng kanyang ina, ang buhay na pilit niyang tinalikuran, lahat ay nag-uumapaw sa kanyang isipan, dala ng isang salita lamang. Tinitigan niya si Lyra. Ang babaeng minahal niya ng higit pa sa sarili, ang inakala niyang kanlungan, ay nakatitig sa kanya ngayon na may mga matang puno ng sakit at pagkalito. Nakita niya ang tanong sa mga mata nito, isang tanong na karapatan nitong malaman ang sagot. Ngunit ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang lalamunan. Anong sasabihin niya? Na nagsinungaling siya. Na ang lalaking kilala nito bilang si Leon de la Cruz ay isang kasinungalingan. Saan mo narinig yan? Nagawa niyang itanong, ang boses niya ay garalgal at mahina. Isang duwag na pag-iwas. Umiling si Lyra, isang bahagyang paggalaw na puno ng pagkadismaya. Hindi mahalaga kung saan ko narinig, Leon. Ang mahalaga, totoo ba? Hindi siya makasagot. Ang kanyang pananahimik ay isang malakas na dagundong sa kanilang pagitan, isang pag-amin na mas malakas pa sa kahit anong salita. Nakita niya ang unti-unting pagbagsak ng mga balikat ni Lyra, ang dahan-dahang pagkamatay ng pag-asa sa mga mata nito. Tumalikod ito at pumasok sa kanilang kwarto, isinara ang pinto ng walang ingay, ngunit ang katahimikan ay mas masakit pa sa isang malakas na kalabog. Naiwan siyang nakatayo sa sala, wasak at litong-lito, kinakain ng sarili niyang mga kasinungalingan. Kinabukasan, ang almusal ay puno ng tensyon. Pilit siyang humingiti sa mga bata, ngunit alam niyang ramdam ni Lyra ang pader na muling nabuo sa kanilang pagitan. Hindi ito nagsasalita maliban kung kinakailangan. Ang dating init at sigla sa kanilang tahanan ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. Habang nasa eskwela, hindi siya makapag-focus sa kanyang pagtuturo. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mukha ni Lyra, ang sakit, ang pagkadismaya. Paano niya aayusin ito? Paano niya ibabalik ang tiwala na sinira niya? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. Kinakabahan man ay sinagot niya ito. Hello? Leoncio.
Ang boses na iyon. Ang malamig, makapangyarihan at walang sabihin mong hindi totoo. Ang mga salitang iyon ni Lyra ay umalinggaw sa loob ng kanilang tahimik na sala. Ito ay isang pakiusap, isang huling hibla ng pag-asang kinakapitan niya. Umaasa siyang tatawa si Leon, sasabihing isa lang itong masamang biro, yayakapin siya, at bubulong na siya lang ang mahal nito. Ngunit ang nakita niya ay ang pagyuko nito, ang pagkuyom ng mga kamao, at ang pananahimik na sumaksak sa kanyang puso. Ang katahimikan ni Leon ay ang kanyang sagot. Gumuho ang mundo ni Lyra. Ang sahig na kinatatayuan niya ay tila biglang lumambot at hinigop siya pababa. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang ama ng kanyang 5 anak, ang lalaking pinili niyang mahalin sa kabila ng kanilang kakaibang simula ay isang kasinungalingan. Montemayor. Isa siyang Montemayor. At ang paglilihim nito sa loob ng 8 taon ay isang pagtataksil na napakasakit, napakalalim. Bakit? Halos pabulong niyang tanong, ang boses niya ay basag. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Leon? Sinubukan ni Leon na magsalita. Lyra, pakinggan mo ako. Hindi ko sinasadya. Ayoko nang bumalik doon. Kayo ang buhay ko. Itinaas nito ang kanyang mga kamay, akmang hahawakan siya. Umatras si Lyra, na para bang ang pagdampi nito ay makakapaso sa kanya. Huwag, sigaw niya, ang boses ay puno ng sakit at galit. Huwag mo akong hawakan. Ang buong pagsasama natin ang buong buhay ko, kasama ka, isa lang bang malaking biro para sa'yo? Hindi, Lyra, hindi totoo yan. Ang kanilang pagtatalo ay biglang naputol ng isang tunog mula sa labas. Ang ugong ng isang mamahaling sasakyan na huminto mismo sa tapat ng kanilang maliit na apartment. Sinundan iyon ng malalakas na katok sa pinto, hindi katok ng isang bisita, kundi katok ng isang taong nagmamay-ari ng mundo. Nagkatinginan sila ni Leon. Nakita ni Lyra ang purong takot na gumuhit sa mukha ng kanyang asawa. Ang takot na iyon ang nagkumpirma sa lahat. Bago pa man sila makagalaw, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng nasa edad 50, balot ng alahas at suot ang isang damit na mas mahal pa yata sa kabuuang halaga ng kanilang bahay. Ang tindig nito ay matikas, ang mga mata ay matalim, at ang bawat kilos ay sumisigaw ng kapangyarihan. Ito ang mukha ng yaman at kontrol. Sinundan ito ni Isabelle na may isang munting ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Leoncio, sabi ng matandang babae, ang boses ay malamig at tumatagos. Tapos na ang pagtatago. Uwi na tayo. Tumingin ang babae kay Lyra, sinusuri siya mula ulo hanggang paa na maihalong pagkasuklam. Ang tingin nito ay parang isang dagang kutsilyo na humihiwa sa kanyang pagkatao. Kaya ito pala, sabi nito, ang bawat salita ay puno ng lason. Ikaw ba ang babaeng ipinalit ng anak ko sa kanyang kinabukasan? Isang hamak na sekretarya? Naramdaman ni Lyra ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang kahihiyan ay tila isang mainit na likido na kumalat sa buo niyang katawan. Ngunit hindi siya magpapatalo. Itinaas niya ang kanyang baba at buong tapang na sinalubong ang mga mata ng babae. Hindi ko po ninakaw ang anak niyo, mariing sagot ni Lyra. Nagpakasal kami dahil sa utang na loob. May utang ang ama ko sa inyo. Biglang tumawa ang matandang babae. Isang tawang malakas, mapanghamak at nakakainsulto. Maging si Isabelle ay napangisi. Tumingin si Lyra kay Leon na ngayon ay nakatayo sa isang sulok, parang isang estatwang hindi makagalaw. Utang, ulit ng babae, tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Humakbang ito palapit kay Lyra, ang mga mata nito ay nanglilisik. Hija, walang utang. Walang kahit isang kusing na utang ang ama mo sa amin. Natigilan si Lyra. Anong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, pagdidiin ng babae, ang boses ay mababa at puno ng pagmamalaki, ay ako ang nagbayad sa ama mo para pumayag siyang ipakasal ka sa anak ko. Binili kita, Lyra. Binili kita para itali itong magaling kong anak na tumatakbo sa kanyang mga responsibilidad. Isa kang premyo sa isang kasunduan na alam ng lahat. Huminto ito at tiningnan si Lyra ng may pagkaawa. Maliban sa'yo. Ang huling mga salitang iyon ay ang panghuling patak na umapaw sa kanyang pagkatao. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Ang kanyang mga tainga ay umugong. Walang utang. Isang kasunduan. Binili siya.
Ang mga salita ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, sinisira ang bawat magandang alaala na binuo niya sa loob ng 8 taon. Ang pag-aalaga ni Leon, ang kanilang mga ngiti, ang pagsilang ng kanilang mga anak, lahat ba ay bahagi ng isang malaking teatro? Desperada, tumingin siya kay Leon. Naghahanap siya ng pagtanggi. Isang salita lang. Isang iling lang mula rito ang kailangan niya para maniwala na nagsisinungaling ang babaeng ito. Leon, sabihin mong hindi totoo, pakiusap ni Lyra, ang kanyang boses ay isang sinulid na lang na malapit ng maputol. Ngunit hindi siya tiningnan ni Leon. Nanatili itong nakayuko, ang mga mata ay nakatutok sa sahig, ang mga balikat ay bumagsak sa pagkatalo. Ang kanyang pananahimik. Ang kanyang pagyuko. Iyon na ang pinakamasakit na pag-amin. Alam niya. Alam ni Leon ang lahat mula pa sa simula. Isang bagay ang nabali sa loob ni Lyra. Ang sakit, ang galit, ang pagkasuklam, lahat ay nawala. Napalitan ito ng isang nakapangingilabot na kawalan. Blanco. Manhid. Para siyang isang manika na pinutulan ng tali. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang tumalikod sa kanilang lahat, kay Doña Victoria, kay Isabel at kay Leon. Naglakad siya papasok sa kwarto ng mga bata. Maingat niyang ginising sina Liove at Lisa. Magbihis kayo, anak. Aalis tayo. Narinig niya ang mga yabag ni Leon na sumusunod sa kanya. Lyra, saan ka pupunta? Mag-usap tayo, di. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa pag-iimpake ng ilang damit para sa mga bata sa isang maliit na bag. Paglabas niya ng kwarto. Dala-dala ang mga inaantok pang mga anak, nilagpasan niya lang si Leon na parang hangin. Na parang hindi ito nag-i-exist. Binuksan niya ang pinto ng kanilang apartment at lumabas sa malamig na gabi. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng poste, isinakay niya ang kanyang mga anak sa isang nagdaraang tricycle. Lyra, please, ang huling narinig niyang sigaw ni Leon, puno ng desperasyon. Ngunit hindi siya lumingon. Hindi niya na kayang lumingon pa. Habang papalayo ang tricycle, tinitingnan niya ang daan sa unahan, ngunit wala siyang makita. Ang tanging nakikita niya ay ang mga guho ng isang buhay na binuo sa pundasyon ng pinakamasakit na katotohanan. Naiwan si Leon na nakatayo sa may pintuan, pinapanood ang pulang ilaw ng tricycle na unti-unting lumayo at tuluyang nilamon ng dilim. Ang bawat metro ng distansya nito ay parang isang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Wala na sila. Umalis na si Lyra, dala ang kanilang mga anak. Ang tahanang binuo niya sa loob ng 8 taon ay biglang naging isang malamig at hungkag na espasyo, puno ng mga multo ng masasayang alaala na ngayon ay nababahiran na ng kasinungalingan. Good riddance. Ang malamig na boses ng kanyang ina ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Humarap siya rito at sa unang pagkakataon, ang takot na lagi niyang nararamdaman para rito ay napalitan ng isang nag-aalab na galit. Isang galit na matagal na niyang kinimkim. Anong ginawa ninyo? Tanong niya, ang boses ay mababa at nanginginig sa pinipigilang puot. Ngumisi si Doña Victoria. Ginawa ko lang ang nararapat, Leoncio. Itinama ko ang pagkakamali mo. Ngayong wala na ang distraksyon na iyan, maaari ka nang bumalik sa totoong buhay mo. Tumingin si Leon sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Isabel na nakatayo sa likod nito na may ngiti ng tagumpay. Nakita niya ng malinaw ang lahat, ang kanilang pagiging makasarili, ang kawalan nila ng pakialam sa sakit na idinulot nila. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa kanya. Ang duwag na si Leoncio Montemayor na laging yumuyuko ay nagsimulang mamatay. Hindi, mariing, sabi niya. Natigilan ang kanyang ina. Anong sabi mo? Ang pangalan ko ay Leon de la Cruz, pagdidiin niya, ang boses ay tumatag sa bawat salita. Ako ay isang guro. Asawa ni Lyra at ama ng 5 anak. Iyan ang totoong buhay ko. Lumapit siya sa kanyang ina, at sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, sinalubong niya ang mga mata nito ng walang takot. Sinira ninyo ang pamilya ko. Sinira ninyo ang lahat. At para saan? Para sa pera? Para sa pangalan? Wala na akong pakialam dyan. Tumawa si Doña Victoria, ngunit ngayon ay may bahid na ng pagkainis. Huwag kang magsalita na parang may pagpipilian ka. Dugo ng Montemayor ang nananalaytay sa iyo. Sa ayaw at sa gusto mo, babalik ka. Umiling si Leon. Hindi na.
Tumalikod siya at naglakad patungo sa kwarto. Kinuha niya ang isang lumang sobre mula sa ilalim ng kanyang kama at bumalik sa sala. Inilapag niya sa mesa ang nag-iisang dokumento na nag-ugnay sa kanya sa yaman ng mga Montemayor, ang kanyang birth certificate. Simula sa araw na ito, sabi niya, habang dahan-dahang pinupunit ang dokumento sa gitna, hindi na ako si Leoncio Montemayor. Itinatakwil ko ang pangalan, ang yaman, at ang lahat ng may kaugnayan sa inyo. Ang gulat sa mukha ng kanyang ina ay hindi mababayaran. Maging si Isabelle ay natigilan. Kung hindi ninyo kayang tanggapin ang pamilya ko, pagpapatuloy ni Leon, ang bawat salita ay isang panunumpa, hindi ninyo na rin ako anak. Ngayon, umalis na kayo sa pamamahay ko. Walang nakapagsalita. Ang ginawa ni Leon ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang direktang pagsuway. Isang deklarasyon ng kalayaan. Matapos ang ilang sandali, tumalikod si Doña Victoria, ang mukha ay puno ng hindi maipintang galit. Magsisisi ka sa ginawa mo, Leoncio, sabi nito bago tuluyang lumabas ng pinto, kasunod si Isabelle. Nang magsara ang pinto, doon lang bumagsak ang lakas ni Leon. Napaupo siya sa sahig, sa gitna ng katahimikan ng kanyang nawasak na tahanan. Malaya na siya sa kanyang ina, ngunit sa anong halaga? Nawala naman sa kanya ang mismong dahilan kung bakit siya lumaban. Kinabukasan, ang una niyang ginawa ay puntahan ang bahay kung saan nakatira ang ama ni Lyra. Naabutan niya itong nakahiga, mas matanda at mas mahina kaysa dati, ngunit mulat ang mga mata. Umuwi na pala ito mula sa ospital kahapon. Nang makita siya ni Tatay Romy, agad itong napaiwas ng tingin, puno ng hiya. Umupo si Leon sa tabi ng kama. Walang galit sa kanyang puso, tanging lungkot. Kasalanan ko lahat, iho, nagsimulang umiyak si Tatay Romy. Patawarin mo ako. Natakot akong mamatay at iwan si Lyra ng walang-wala. Nang ialok ang ina mo ng pera, ng kaligtasan na bulag ako. Tumango si Leon. Naiintindihan ko po. Ngunit ang pag-unawa ay hindi makakapagpagaan sa sakit. Ginugo ni Leon ang mga sumunod na araw sa paghahanap kay Lyra. Nalaman niyang nakikitira ito sa isang malayong kamag-anak sa kabilang bayan. Sinubukan niyang puntahan, ngunit isang pader ng galit ang sumalubong sa kanya. Ayaw siyang makita ni Lyra. Hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag o text. Ngunit hindi siya sumuko. Alam niyang hindi sapat ang salita para ayusin ang kanyang pagkakamali. Kailangan niya itong patunayan sa gawa. Araw-araw, nag-iiwan siya ng pagkain at mga gamit sa eskwela para sa mga bata sa labas ng gate, sa tulong ng isang pinsan ni Lyra na palihim na nakikisimpatya sa kanya. Gabi-gabi, sumusulat siya ng liham para kay Lyra, mga liham ng pagsisisi, pagpapaliwanag at pagmamakaawa. Hindi niya alam kung binabasa ba ito, ngunit patuloy siyang sumusulat. Isang araw, pumunta siya sa isang abogado. Hindi para bawiin ang kanyang mana, kundi para formal na isuko ito. Pumirma siya ng isang Deed of Absolute Waiver of Rights, isang legal na dokumento na formal na tumatalikod sa lahat ng kanyang karapatan bilang tagapagmana ng mga Montemayor. Ginawa niya itong notarized, isang patunay na pinal at hindi na mababago. Hawak ang kopya ng dokumento, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Wala na siyang yaman, wala na siyang pangalan, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay siyang malaya. Ang tanging yaman na gusto niya ay ang kanyang pamilya. At ipaglalaban niya sila hanggang sa kanyang huling hininga. Isang gabi, matapos ang halos isang buwan ng pananahimik, habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang apartment, biglang umilaw ang kanyang cellphone. Isang text message. Mula kay Lyra. Nanginginig ang mga kamay niya nang buksan ito. Dalawang maikling pangungusap lang ang nakasulat, ngunit para kay Leon, ito ang pinakamagandang nabasa niya sa buong buhay niya. Magkita tayo. Para sa mga bata. Ang tono ay malamig at formal. Ngunit hindi iyon mahalaga. Sa gitna ng madilim at walang katapusang gabi, ang text na iyon ay isang maliit na sinag ng pag-asa. Nakatayo si Lyra sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya sa plaza ng bayan, sa lugar kung saan sila nagkasundong magkita. Ito ang unang pagkakataon na babalik siya sa San Mateo mula ng gabing iyon. Ang bawat sulok ng lugar ay nagpapaalala sa kanya ng isang buhay na nawasak, ang palengke kung saan niya unang nakilala si Isabel, ang eskwelahan kung saan niya unang narinig ang pangalang Leoncio. Masakit. Sobrang sakit.
Sa nakalipas na buwan, ang galit niya ay unti-unting napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Gabi-gabi, binabasa niya ang mga liham ni Leon na palihim na iniaabot sa kanya ng kanyang pinsan. Mga liham na puno ng pagsisisi, mga kwento tungkol sa takot nito sa kanyang ina, at mga paglalarawan ng kanyang pagmamahal na nabuo sa kabila ng kasinungalingan. Sa bawat salita, nararamdaman niya ang katapatan, ngunit ang sakit ng pagtataksil ay sariwa pa. Rin. Para sa mga bata, iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Kailangan nilang mag-usap para sa kapakanan ng kanilang 5 anak, na gabi-gabi ay nagtatanong kung kailan uwi ang kanilang papa. Mula sa malayo, natanaw na niya si Leon na naglalakad papalapit. Nag-iba ito. Bahagyang pumayat, at may mga guhit ng pagod at kalungkutan sa ilalim ng mga mata nito. Ngunit may bago rin siyang nakita, isang katahimikan at katatagan na hindi niya pa nakikita rito noon. Ang dating anino ng takot ay tila naglaho na. Huminto si Leon ilang talampakan mula sa kanya, nagbibigay ng espasyo, puno ng respeto. Lira, sabi nito, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Salamat sa pagdating mo. Hindi sumagot si Lira. Hinintay niya lang itong magsalita. Huminga ng malalim si Leon na para bang kinukuha ang lahat ng lakas ng loob sa buong mundo. Alam kong walang sapat na salita para humingi ng tawad sa ginawa ko. 8 taon kitang niloko. 8 taon kong itinago sa'yo kung sino talaga ako. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata, isang tinging walang itinatago. Naging duwag ako, Lira. Natakot akong harapin ang nanay ko. Natakot akong harapin ang buhay na ipinipilit niya sa akin. Ang pagpayag ko sa kasunduan noon iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Ngunit ang pinakamalaking kasalanan ko ay ang hindi pagsasabi sa iyo ng totoo noong nagsimula na kitang mahalin. At minahal kita, Lira. Minahal kita ng higit pa sa inaakala mo. Ang pagmamahal na iyon lang ang totoo sa lahat ng kasinungalingan ko. May inabot itong isang nakatuping dokumento mula sa kanyang bulsa. Ito, sabi nito, iniabot sa kanya. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Gusto ko lang patunayan sa iyo kung sino ang pinili ko. Nag-aalangan man ay kinuha ni Lira ang papel. Binuksan niya ito. Isang deed of absolute waiver of rights. Nakasulat doon ang pangalan ni Leoncio Montemayor na formal na tinatalikuran ang lahat ng kanyang mana at karapatan sa yaman ng kanyang pamilya. May selyo ito ng abogado. Pinal na. Pinili ko kayo, sabi ulit ni Leon, ang boses ay nanginginig na sa emosyon. Noon pa man, noong una kong kargahin si Liuve, kayo na ang pinili ko. Kayo ang pamilya ko. Kayo ang yaman ko. Kung ang pagiging Montemayor ang sisira sa atin, mas gugustuhin kong maging si Leon de la Cruz na lang habang buhay na walang-wala, basta kasama ko kayo. Naramdaman ni Lira ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi na ang duwag na estrangherong kilala niya. Ito ay si Leon, ang kanyang Leon, na lumaban at tumayo para sa kanila. Sinungaling ang simula natin, Leon, sabi ni Lira, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Isang malaking kasinungalingan. Tumango si Leon, tinatanggap ang bawat salita. Totoo. Pero ang pamilya natin. Pagpapatuloy ni Lira, ang boses ay nagsisimula ng maging emosyonal. Ang mga anak natin, ang mga almusal natin tuwing umaga, ang mga gabing pinapanood natin silang matulog, ang pagmamahal ko, sa iyo lahat, yon totoo. Sa wakas, bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Luha ng sakit, ng galit, ngunit higit sa lahat, luha ng pag-unawa at pagpapatawad. Humakbang si Leon palapit at marahan na pinunasan ang kanyang mga luha. Lira, bibigyan mo pa ba ako ng isang pagkakataon? Isang pagkakataon para bumuo ng isang bagong simula? Isang simula na tapat. Isang simula na totoo. Tumingin si Lira sa mga mata ni Leon. Nakita niya roon ang kanyang hinaharap. Ang kanilang hinaharap. Tumango siya, hindi makapagsalita, habang patuloy na dumadaloy ang mga luha. Ang pagtango na iyon ay sapat na. Niyakap siya ni Leon ng mahigpit, isang yakap na puno ng 8 taon ng pagmamahal, isang buwan ng pangulila, at isang panghabang buhay na pangako. Niyakap niya ito pabalik, ibinuhos ang lahat ng sakit, at hinayaang hilumin ng pagmamahal ang mga sugat ng nakaraan. Makalipas ang ilang buwan.
Ang sikat ng hapon ay ginintuan, bumabagsak sa maliit nilang bakuran. Ang apartment ay pareho pa rin, ngunit ang pakiramdam sa loob ay bago. Mas magaan. Mas totoo. Nakaupo sina Lyra at Leon sa isang upuang yantok, magkatabi, habang pinapanood ang kanilang 5 anak na masayang naghahabulan sa damuhan. Si Leon ay nagtuturo pa rin. Si Lyra naman ay nagsimula ng isang maliit na online business na nagbebenta ng mga lutong bahay na pagkain. Simple ang kanilang buhay. Payapa. Malaya. Niyakap ni Lyra si Leon mula sa likod, isinandal ang kanyang baba sa balikat nito. Naramdaman niya ang paghawak ni Leon sa kanyang mga kamay. Salamat, bulong ni Lyra. Para saan? Tanong ni Leon. Salamat sa pagpili sa amin. Ngumiti si Leon, isang ngiting abot tenga, at hinalikan ang kanyang noo. Kayo lang naman ang palaging pagpipilian ko. Magkahawak kamay silang nanatiling nakatingin sa kanilang mga anak. Ang kanilang pag-ibig, na ipinanganak sa isang kasunduan at sinubok ng pinakamasakit na panlilinlang, ay hindi namatay. Sa halip, ito ay muling isinilang, mas matatag, mas dalisay at mas totoo kaysa dati. At dito nagtatapos ang kwento ni Lyra at Leon. Sa lahat ng aming minamahal na taga-subaybay, isang taos pusong pasasalamat po sa inyong paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata ng buhay ni Lyra at Leon. Habang isinusulat namin ang kanilang kwento, naramdaman din namin ang kanilang pait, ang kanilang pag-asa, at ang kanilang pagmamahal. Naging hamon ang paghulma sa sakit ng isang pagtataksil at sa hirap ng isang pagsisisi. Ngunit sa huli, ang lakas ng loob ni Lyra at ang determinasyon ni Leon na magbago ay nagbigay sa amin ng inspirasyon. Ang kanilang paglalakbay ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa perpektong paraan. Minsan, ito ay nasusubok, nasusugatan at halos gumuho. Ngunit ipinakita nila sa atin na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng isang pusong kayang umunawa at magmahal ng buo. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang pakiramdam, ito ay isang desisyon na ipaglaban ang pamilya at ang taong mahal mo sa kabila ng lahat ng sakit. Ngayon, nais naming marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na inyong napulot mula sa kanilang pinagdaanan? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ay nagbibigay buhay at inspirasyon sa aming mga manunulat. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwentong aantig sa inyong mga puso.